pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, Pangulong Noynoy Aquino pinamamadali na sa PNP ang paglutas sa kaso ng pagpatay sa anak ni Atty. Oliver Lozano at sa driver nito. Ang gulong may kinalaman ng isang sindikato sa karumal-dumal na krimen. Hindi sinasantabi ng PNP. Una sa saksi, kuha ng CCTV sa taxing sinakyan umano ng babae nag-deliver ng gift bomb na ikinasawi ng isang babaeng negosyante sa Taguig, inilabas na ng pulisya. Summer season ngayong taon, magiging maikli na nga. Maulan pa, ayon sa Pag-asa. Pagtaas ang presyo ng tinapay, posibleng masundan pa bunsod ng nakaambang pagmahal ng harina. Spaghetti noodles, bihon at iba pang sangkap na ginagamitan ng harina, magmamahal din. Una sa saksi, libreng computer classes, pumapasada na sa iba't ibang lugar sa Luzon. Pelikulang The Social Network at TV musical series nagwi mga big winners sa 68th Golden Globe Awards. Mga nagwi ng Top Acting Awards, kilalanin. Hindi sinasantabi ng pulisya ang Anggulo Sindikato ang nasa likod ng pagpatay sa anak ni Atty. Oliver Lozano. Sa gitna naman ng kinakaharap na pagsubok ng kanyang pamilya, nananatiling matatag si Atty. Lozano. Live mula sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James. Igan Maris, tuloy-tuloy nga ang pagdating ng mga nakikiramay sa burol Oliver Lozano na si Emerson, at isa nga sa mga nakiramay ngayong gabi ay walang iba kundi si PNP Chief Raul Bacalzo. Hindi lang pakikiramay ang dala ng hepe ng PNP sa pagdalaw niya sa burol ni Emerson Lozano. Bitbit niya rin ang pangakong tututukan ang investigasyon ng kaso. Kagabi pa ay ako'y nagtatag na ng isang Special Investigation Task Group. Magkakaroon kami ng pagpupulong kasama yung SITG upang mapag-usapan yung development ng kaso. Dito sa Lozano case, medyo we kept it under wraps dahil on the possibility na ito ay kidnapping case. Si Atty. Oliver Lozano naman nagsilbing larawan ng katatagan sa kabila ng karumal-dumal na sinapit ng anak. Kailangan daw kasi niya magpakatatag para sa buong pamilya. Ang nagpapalakas loob sa amin ay yung pagkapit sa Panginoon Diyos at ang inyong moral support. Kaya nababalance yung kalungkutan namin. Gayunman, inamin din ng abogado na hindi pa rin niya lubos mawari kung anong posibleng motibo ng mga suspect para patayin sa ganoong paraan ng anak na anyang isa raw mabuting tao. Isinatabi rin ni Atty. Lozano ang posibilidad na konektado ang krimen sa mga kasong hinawakan niya dati. At Igan Maris, tulad ng nakikita nyo ngayon ay patuloy pa rin yung pagdating ng mga bulaklak at pagdating ng mga kaanak at kaibigan na nakikiramay sa pamilya Lozano. Maraming tao pa rin ang nananatili dito para makiramay. Nakikita nyo ngayon si Atty. Oliver Lozano na kumakain kanina pa raw siya, walang pahinga at walang tulog, at ngayon lang siya nagkaroon ng oras para maupo at makasama ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Maliban kay PNP Chief Raul Bacalzo, dumalo din at nakiramay kay Atty. Oliver ang si Ginang Teresita ang Sina Filipino-Chinese community. Sa ngayon ay nagdadalamhati pa raw ang pamilya Lozano at paglipas daw ng paglipas sa kanilang kote, tsaka daw nila pag-uusapan kung kailan ang libing ng kanilang minamahal na si Emerson. Live mula dito sa Quezon City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Inatasan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Central Luzon Police na gawing prioridad ng kaso. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para mapabilis ang pagresolba sa kaso ni Emerson Lozano. Saksi si Marisol Abduraman. Karnaping may or may not be days talaga. Palaisipan pa rin sa mga pulis kung ano ang motibo sa karuma-dumal na pagpatay sa anak ni Atty. Oliver Lozano na si Emerson at sa driver niyang si Hernanes Sensit. Base sa autopsiya, binares sa tuktok ng kanilang mga ulo ang dalawa. Sa kaso ng nakababatang Lozano, tumagos ang bala sa kaliwang pisngi, habang ang bala kay Cecil tagos hanggang baga. Pareho ring sinunog ang kanilang mga labi. Ang katawan ni Lozano natagpuan sa Pampanga nitong Biyernes, pero kanina lang nakumpirmang sa kanya. Sa Tarlac naman natagpuan ang bangkay ni Cecil.
High-profile case kung ituring ng PNP ang pagpatay kay Lozano at sa kanyang driver. Kaya naman tinututukan nila ito. Lahat din ng anggulo kanilang tinitingnan. Pero aminado silang hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano talaga ang motibo ng pagpatay. Para mapabilis ang pagresolba sa kaso, bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group. Enero 12 nang huling makitang buhay ang dalawa na nagpaalam daw na makikipagkita sa isang buyer ng kanyang Kia van na may plakang QAE 333. Nawawala pa rin ang van. Pinagsususpetsahan natin dito ay carnapping. Dahil nga ang unang transaksyon ay tungkol sa bentaan ng kotse. Ipinag-utos na ni Pangulong Noynoy Aquino sa PNP na iprioridad ang kaso ni Lozano. Ang PNP naman, sinisilip na kung pareho sa kaso ni Lozano ang pagkawala ng isang Benson Evangelista na nagbebenta rin ng kotse. Huling nakita si Evangelista na tinitest drive isang charcoal gray Land Cruiser kasama isang prospective buyer. Kwento ng mga saksi, tinangay umano ang Land Cruiser pati na si Benson ng mga sakay ng isang bumubuntot na berdeng Pajero. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa ibang balita, naaalala niyo pa ba ang babaeng nasabugan ng bombang nakabalot sa regalo? Kanina, inilabas ng PNP ang kuha ng isang CCTV camera ng taxing naghatid ng regalo, gayon din ang mismong artist sketch na suspect na nagdala ng gift bomb. Ang report ni JP Soriano, una sa saksi. Nakagit na CCTV video ang pagdaan ng taxing ito kung saan sinasabing sumakay ang babaeng nagdala ng gift bomb na pumatay sa negosyanteng si Yvonne Chua. Nakakabit ang kamera sa isang establishmento di kalayuan sa lugar kung saan i-deliver ang regalo. Nakunan din ng CCTV ang isang motor na posibleng umanong nagsilbing guide ng babae. Ang babae na binansagang ngay Lady in Black ay siyang suspect sa pagpatay kay Chua. Sa pagsasalarawan ng security guard sa lugar kung saan unang i-deliver ang gift bomb, naiguhit ang artist sketch ng suspect. May taas daw siyang 4'11", payat at taas sila 20 hanggang 25 taong gulang. Ang sketch, kinumpirma rin daw ng isang impormante sa Southern Police District. Target ngayon ng pulis siyang matunton ang driver ng taxing ito. Makapagbigay naman namin sa laysay lang sa amin. Malaking tulong sa amin sa talaga yung pagbibigay ng hustisya sa kay Ibon. Sa paunang investigasyon ng mga polis, away sa pagitan ng pamilya dahil sa yaman at pag-aari ang nakikitang motibo. At ilan sa mga itinuturing na suspect ay ilan mismong kamag-anak ng biktima. Napag-alaman kasi ng SPD na maraming pag-aari ang pamilya ni Yvonne sa iba't ibang prime lots sa Metro Manila. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Ayos naman sa mga excited ng lumarga sa mga beach ngayong summer. Matatagalan pa ang inyong paghihintay ayon po sa Pag-asa at maghanda na ring mabitin sa tag-init dahil hindi lang daw maikli, kundi maulan din. Saksi si Salima Refran. Malawak na mga baybayin, asul na pawirin at malinaw na tubig. Sino ba ang hindi nangangarap ng bakasyon sa beach pagsapit ng tag-init? Kaya naman ang mga tulad ni Morina aminadong beach mom, hindi na mapakali. Todo paghahanda na mag-beach kahit Enero pa lang. Excited ako kasi syempre ito yung time namin para mag-bonding ng family ko tsaka ng mga kaibigan ko. Ito na rin yung best time para mag-relax from work. Pero mukhang matatagalan ang paghihintay ni Maureen ngayon. Ayon kasi sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang malamig na panahon hanggang Marso. Katunayan, ang summer na hinihintay, posibleng araw maging maulan. Di lang yan, manang tag-init. Huli linggo ng Marso hanggang unang linggo ng Mayo lang daw posibleng maranasan ng summer dahil sa umiiral na La Nina. Hanggang ngayon kasi, bumababa pa ang malamig na hangin mula Siberia bilang northeast monsoon, habang tuloy-tuloy din ang paghahalo ng mainit at malamig na hangin sa nararanasan nating cold front. Masasabi natin na ang rainfall above normal. Kumbaga sa kung maranasan natin sa mga nakaraan, mga dalawang beses na umuulan, siguro mas expect natin na makakaranas tayo ng mas maraming pagulan. At pagsapit ng Hunyo, magsisimula na pumasok ang mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tinatayang aabot sa 20 hanggang 22 sa nalalabing bahagi ng taon. Kaya sa mga tulad ni Maureen na gustong makasiguro bago dumayo sa mga beach, pwede raw tumawag muna sa hotline ng Pag-asa. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Samantala, magmamahal